Blessed day to everyone. I am Alexis and welcome again to day 121 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. And today is March 31, 2026. And through this week, we will talk about Jesus. So this is his final week. And the highlight for this devotion is the temple cleansing. It is the danger of corrupt worship by the concept of Pastor Russell. And for today's scripture, ito ay mababasa natin sa Matthew 21 verse 12 to 13. Ito nga ay yung pumasok na si Jesus Christ sa Jerusalem at dumiretso siya sa temple. Jesus entered the temple courts and drove out all who were buying and selling there. He overturned the tables of money changers and the benches of those selling doves. So dito makikita natin si Jesus Christ ay nagalit, nagwala siya. Tinaob niya lahat ng mga nakikita niya nagbebenta and as well yung mga money changer. And sinabi niya, "It is written," he said to them, "My house will be called a house of prayer, but you making it a den of robber." So, dito, Jesus was not angry because, or hindi siya galit about dun sa selling things. He was angry because worship become corrupt. The people were doing religious activity, but their heart were not focused on God. And this remind us that God is not pleased with empty religion or outward worship only. No nga yung parang pakitang tao lang na pagsamba sa Diyos. And true worship must come from a heart that truly love and honors God, not just from tradition or routines or appearance. And para sa ating mga katuruan, bakit nga ba or reason why Jesus gets angry? Number one, temple priests turned mission as a business. So kasi yung temple, supposedly pinagawa ito ng Diyos dahil dito natin sana makikilala o nung time na yun, doon dapat makikilala ng mga tao ng malalim yung patungkol sa Diyos. Kumbaga ito yung museo ng mga kagamitan patungkol kay Jesus Christ, the Messiah. Dito ginagawa rin yung mga offering and pag-worship. But people make it as a market. Ginawa nilang lugar ng pamilihan, negosyo, lalo na yung mga pari. Yung ginawa nilang negosyo yung pagbebenta ng mga offering with excess tax. Ito nga yung nagbebenta sila ng mga dove instead na magdadala pa ng hayop yung mga taong mula pa sa malalayong lugar ay doon na lamang sila bibili para hindi na rin sila siguro mahirapan. So, ginawa nilang opportunity yun para magkaroon ng negosyo. And so, Jesus, when he entered Jerusalem at dumiretso nga siya sa temple, pinagtataob niya lahat lahat ng bumibili at nagbebenta, kahit mga hayop, pinagtataboy niya. This because, in point number 2, Jesus reminded them that their business is a mission. Yung pagnenegosyo, ito yung mission natin. Pero hindi na yung mission natin ay ginagawa dapat nating negosyo. Even work mo, yung pagbebenta, always consider it as your mission to God. Ito yung pagtulong mo sa Diyos, pagbabalik mo ng binigay sa iyo ng Diyos. Marahil yung mga tax changer nung panahon na yon, nasilaw sila sa dami ng pera na nakukuha nila, kaya't labis yung pangongolekta nila. Si Jesus hindi galit sa pagbebenta, but that work, yung pagbebenta, na-replace nito yung true worship in God. Hindi na yung pag-worship talaga sa Lord yung reason of selling, but bagkus yung kitang nakukuha nila. Hindi na si Lord yung purpose ng ginagawa nila, kundi yung profit na nakukuha nila mula sa mga tao. And pangatlo, Jesus was rejected by temple priests and his own people. Kahit na kalahi niya ito ay nireject siya. And because of what Jesus did, he fight against corruption. Blind people hated him. Dahil ayaw niya nga sa ginagawa nila. Dahil nga tinatalikuran na ulit nila ang Diyos sa pamamagitan ng ganong gawain. Kinainisan siya ng mga tao. Ito yung mga taong silaw sa pera at bulag na sa Diyos. Ito yung dahilan kaya mismong week rin na yon, nung pumasok pa lang siya sa Jerusalem, sa mismong week na yon, pinagdesisyonan siyang ipapatay sa cross.
And Jesus got rejected by temple priests and his own people. Walang iniwan yan sa panahon natin ngayon. When you choose what is righteous, lalo na kung threat ito sa maraming tao, yung masasamang tao, ay ipe-persecute ka talaga nila. Kahit na kalahi mo pa sila, kaibigan mo pa sila. Basta against sila sa ginawa mong kabutihan, sa aligned sa Diyos, ay magagalit talaga sila. And application, paano ba natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, avoid mission as business. So yung mission natin, hindi dapat natin ginagawang negosyo. Whatever calling we have, whatever work we are pursuing, now, you have a mission in that. But avoid to do your mission as your business. Kahit kung nasan ka man ngayon. In a simple explanation or illustration, yung mission mo, tumulong ka sa kapwa. You have the capacity, you have all the resources, the skills, the talent, but do not use those para pagkakitaan ang iyong kapwa. Lalo na yung mga mahihirap at walang kakayahan, na parang pinagbayad ka kasi ng Diyos sa iyong kakayanan. Kung ano yung binigay sa iyo ng Diyos, ibigay mo rin ito sa iyong kapwa ng libre. Kasi etong life natin na libre lang ito. Ang Diyos ang nagsusupply ng bawat pangangailangan natin. Do it free, do it willingly. Simple or big, because God look at your heart and not on your performances. Tatanggapin niya ng Diyos, lalo na pagmula ito sa ating mga puso. Ang pangalawa, aim for business as a mission. Again, it is not your mission na gagawin mong business, but your business, make it as your mission. If you have a business or you are planning to have one, think of it as your mission to God. Mission natin ito sa Diyos. Think of it as if God give it to you, the idea, the skill, the capacity, everything for a purpose. As yung purpose mo is to serve your mission. Avoid thinking of it for self-benefit para lang yumaman ka or self-influence, yung magkaroon ka ng influence sa ibang mga tao. Success, famously, yung ganyan. And for our third application is acknowledge that all of life is worship. Itong buhay natin, buong buhay natin, lahat ng ginagawa natin can be a form of worship. Dahil tayo na ang templo ng Diyos. Hindi na natin kailangan hindi na tayo kailangan pumunta pa sa mga churches. Though I encourage everyone, but yung church kasi hindi ito yung pag sinabing church, hindi ito yung infrastructure or mga building. Sa atin, kasi tayo na yung church, tayo yung tinatawag ng church dahil sa atin nananahan ang Santong Espiritu because of what Jesus did on the cross. Kaya nga ang word na church ay ginagamit sa salitang Griego na ekklesia to describe the person, the called out ones. Because church is not a building or infrastructure but a person who God set apart. Kaya we don't need to go finding church kung saan tayo makakapag-worship sa Diyos because we are already the church. And yung ginagawa natin, yung para makapag-worship tayo sa Diyos, gawin natin yung mga bagay na tama na mula sa ating mga puso, willingly, and so that we can be our true worship to our God. And now, para naman sa ating reflection, why do you think God values internal holiness more than external performances? And before we finally end for this devotion, let's have a closing prayer. And let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you for today's devotion. Panginoon, ay muli pinakilala mo sa amin yung buhay at ginawa ni Jesus Christ, Lord God. Lord, patawarin niyo kami kung sa aming mga puso, Panginoon, ay minsan nakakalimot na yung totoong pagsamba sa iyo, Panginoon. Panginoon, we do religious activities, yung pag-worship sa inyo, Lord God, but inaamin namin na madalas yung puso namin ay malayo pa rin sa inyo, Panginoon. Na naging rutina namin, Panginoon, yung mga ginagawa namin na pagsamba, Panginoon, ba't malayo pa rin ang aming mga puso. Patawarin niyo kami, Panginoon, at i-align niyo kami, Lord God. Ituwid niyo kami sa aming mga
pagkukulang at pagkakasala, Panginoon, na nakaayon sa inyong kagustuhan, Panginoon. Ngayon lamang po, Panginoon, manguna ka sa aming mga buhay, magliwanag ka, at ikaw ang siyang madakilan ng bawat tao sa aming mga buhay. Ayun lang po, in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan tayo. And I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.